Mula pa noong ikalawang siglo, opisyal nang pinararangalan ng mga Kristiyano ang mga banal at martir ng pananampalataya. Kaya itong ating pagdiriwang, this is not at all new. Nasa kamalayan at bahagi na ito ng pagdiriwang ng mga una pang Kristiyano, ang ating mga ninuno sa pananampalataya. Ang naitatala sa martyrdom of Polycarp, ang isang testamento at katunayan ng pagdiriwang na ito ay Antigona sa ating simbahan. Ang sabi sa naitatala, kinuha namin ang kanyang mga buto, mas mahalaga kaysa mga mamahaling mga hiyas at alahas, at higit na dalisay kaysa ginto, at inilagak ang mga ito sa karapat-dapat na lugar upang sa tuwing kami ay magtitipon hanggang may pagkakataon ng may kagalakan at pagbubunyi, ipagkaloob nawa ng Diyos na maipagdiwang namin ang guning taon o anibersaryo ng kanyang kamatayan bilang isang martir. Mula noon hanggang ngayon, ipinagdiriwang ng inang simbahan ang mga banal o santo at ang mga martir. Bagamat may iba't ibang araw ng pagpipista at pagpaparangal sa bawat santo, ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal ay ang panahon kung kailan itinatangi ang bawat santo't banal at mga martir, yaong mga kilala at ipinag-aalaala sa kalendaryo ng simbahan, at yaong mga tinatawag na saints known only to God. Ang konsepto ng All Saints Day ay katiyap ng doktrina at katuruan ng simbahan tungkol sa kasamahan ng mga banal, Communion of Saints. This is the Catholic teaching that all of God's people on heaven, earth, and in purgatory are spiritually connected and united. Iyan po ang naitatala sa Catechism of the Catholic Church bilang 964. Hanggang sa pagdating ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, at matapos magapi ang kamatayan, napasuko na sa kanya ang lahat ng bagay. Ang ilan sa kanyang mga alagad ay mananatiling naglalakbay pa sa lupa. Tayo po ito. Ang iba ay mga patay na at naglilinis ng kasalanan. Ito po ang ating mga namayapang mahal sa buhay. Samantalang ang iba naman ay nasa kaluwalhatian na, pinagmamasdan ang buong liwanag ng Diyos na isa sa tatlong persona. Gayunman, tayong lahat, bagamat magkakaiba-iba sa uri at anyo, ay nakikibahagi sa iisang pag-ibig. Ang mga banal at martir, ang mga yumao nating mahal, at tayong lahat ay pinagbubuklod ng iisang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Umaawi tayo ng isang papuri sa ating Diyos. Sa katunayan, ang lahat ng kay Kristo na nagtataglay ng kanyang espiritu at bumubuo ng iisang simbahan ay magkabuklod sa isa't isa sa pamamagitan ni Kristo. At ang pagkakaisa ng lahat ng mga kaanib sa simbahan naglalakbay, 10 ng mga kapatid na yumao sa kapayapaan ni Kristo, kailanman ang koneksyon, ang pagkakabuklod-buklod ay hindi napapatid. Ayon sa palagiang pananampalataya ng simbahan,
lalo pang tumitibay ito sa pagkakaisa ng mga biyayang espiritual. Mga kapatid, may tatlong mukha at pakinabang ang katuroang ito tungkol sa kasamahan ng mga banal o communion of saints. Una, ang pamamagitan ng mga santo, the intercession of the saints. Ikalawa, ang pakikiisa sa mga santo. Ikatlo, ang pakikiisa sa mga yumao. Una, ang pamamagitan ng mga santo. Halos lahat ng sambayanang Kristiyano at marami ring mga individual na Katoliko ang may santong pinamimintuhunan. Ang mga patron ng bawat sambayanan ay itinuturing na mga pintakasi at mga tagapangalaga ng sambayanan. Ang tinutukoy ko halimbawa po sa ating sambayanan, ang ating pinamimintuhunan ay ang mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Sa pinanggalingan kong parokya, ang pinamimintuhunan, ang parang patron saint ay si Pope St. John the 23rd. Lahat ng sambayanan ay namimintuho sa mga banal. Ang sabi po, ang mga santong nasa langit na ay may mas matalik na pakikiisa kay Kristo. Wala silang tigil sa pananalangin para sa atin sa harapan ng Diyos Ama. Ang kanilang malasakit kapatid ay tumutulong ng malaki sa ating kahinaan. And we have used for them, halimbawa, San Judas Tadeo, kakapista lang. Ano daw? Patron of impossible cases. Minsan po naaawa po ako kay San Antonio de Padua. Kapag may nawawala, siya ang nilalapitan. Mukhang marami ang nawawala at marami din ang nagwawala. Ano ho? Ito ang ibig sabihin ng ang pamamagitan ng mga santo. We call on the saints to intercede for us. The litany of the saints, which we have heard at the opening of the celebration this morning, ay pagluhog sa lahat ng mga santo. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Ignacio, ipanalangin mo kami. San Atanasio, ipanalangin mo kami. We ask for their intercession. And this is an offshoot of the teaching of the church about the communion of saints. Ang sabi, ang kanilang malasakit kapatid ay tumutulong ng malaki sa ating kahinaan. Ito ang sabi ni Santo Domingo sa kanyang mga kapatid noong siya ay naghihingalo na. Huwag kayong umiyak, higit na magiging makabuluhan sa inyo pagkamatay ko, at higit ko kayong malilingap kaysa kung ako'y nabubuhay. Sabi naman ni Santa Teresita del Niño Jesus, mabubuhay ako sa langit sa pagsasagawa ng kabutihan sa lupa. At this most challenging time in our recent history, panahon ng pandemya, my brothers and sisters, we are assured by the solemnity of all saints that we have powerful prayer partners and intercessors in heaven. Ikalawa, ang pakikiisa sa mga santo. Ang mga banal ay mga tagapamagitan natin sa harap ng Diyos. Ito ang sabi ng Catechism of the Catholic Church bilang 957. Ang pakikiisa natin sa mga santo ay nagbubuklod sa atin kay Kristo na siyang pinagmumulan bilang bukal at pangulo ng lahat ng grasya at buhay at sabayan ng Diyos. Tayo ay sumasamba kay Kristo sapagkat siya ang anak ng Diyos. Tungkol naman sa mga martir,
minamahal natin sila bilang mga alagad at tagasunod ng Panginoon. At ito'y matuwid, alang-alang sa di malirip na pamimintuho sa kanilang hari at guro. Kaya makakaya natin iyon upang maging kasama nila at mga kamag-aral. Parang mga classmates tayo ng lahat ng mga santo at mga banal. At iisa ang guro, ang Panginoong Jesus. Ikatlo, ang tungkol sa pakikiisa sa mga yumao. Ang inang simbahan ay nagpaparangal sa alaala ng mga yumao at nag-aalay din nga ng panalangin para sa kanila. Sapagkat isang banal at kapaki-pakinabang na kaisipan ang ipagdasal ang mga yumao sa ikaliligtas nila sa kanilang mga kasalanan. This is the wisdom and reason why we pray for our departed brothers and sisters. Ano daw po ang sabi? Para sa ikaliligtas nila sa kanilang mga kasalanan. Ang ating panalangin para sa kanila ay hindi lamang para tulungan sila, kundi upang gawin ding higit na mabisa ang kanilang panalangin para sa ating kapakanan. We pray for our departed brothers and sisters as they will also pray for us. This teaching of our Mother Church is a source of comfort and consolation for us. Lagi kong sinasabi kapag may funeral mass o funeral blessing, napakalalim ng iniiwang lungkot at pagdadalamhati kapag tayo ay nawawala ng mahal sa buhay. Kahit matagal na, kapag naalaala mo, magdadamdam ka talaga ng you will miss them. At hindi po yun natatanggal, hindi po yun talaga lumilipas. It is a comfort for us to know that as we pray for them, they also pray for us. Ang ating mga mahal sa buhay na yumao ay nagdarasal para sa atin. Sila ay gumagabay at namamagitan din para sa ating lahat. Finally, we are all called to live a life of holiness, of being saints. Ito ang paanyaya ng sakramento ng binyag na ating tinanggap. Tayo ay tinawag upang makiisa sa buhay ng Diyos. At ang buhay ng Diyos ay buhay na banal. We are all therefore saints in the making, future holy men and holy